So what's up, people? It's me, Daffy, and welcome to my show. Yes. So, ang show na ito kung saan manglibak taglain tao, charla, ang kuan bitaw ka na magkichika ta sa mga guests, pakinggan na to ang lang mga thoughts to share na pwede makahatag sila inspiration sa atong life o makatulong pud sa to. So, for tonight's episode, muambak ta. Mujump ta sa business world. So, by the way, I'm your host as a supportive friend here na may business ideas pero vision board lang sa charla. Alright, please welcome our guest, a small business owner na who turns a side hustle into a real hustle. Please welcome Lance. Yes. Hello, Lance. So, introduce yourself. So, my name is Lance Gitones and I have a small business nurse school. So, ang pangalan sa business is Mang Mang Sari Sari Store and that's it. Okay. So, Mang Sari-Sari Store. So, kamusta ka ngayon bilang a small business owner? As of now, is okay ko kay napansin ako na naga-increase ako ang sales and napansin ako na during weekdays mas daghan kong customer since nurse school ako ang Sari-Sari Store and happy ko by that. Very good. Diba? A small business owner na may ko ba? 18. 18. So, na siya sa legal age, pero at such a young age, kay kuha na siya business, tapos inana yung things, diba? Dapat inanasan mo. So, next question. Yun sa imagine mo pagsugod sa mong negosyo, like, unsay kasabduran and fanan? So, during atong 16 ko is nandiyo ko vision sa business, mga small business. So kada to is nag-ipon ko na og mga pwede na ako magasto sa akong business, which is mga products na pwede na ako mabaligya. So by that kato hantod sa mga pila ka mga months is napansin ako na mas patok di ang mga products na mga pagkaon sa near school, which is dito man among balay good. Dito mong balay. So, mas patok ang pagkaon kay gutomon mga estudyante. The next question again ay char lang. So, let's talk about numbers. So, pila imong sales sa isa ka month? Month lang, dili na to i-months. Ang sales sa isa ka month is around 15 to 30k a month. So, kung 15 to 13k a month, so pila na kayo siya kay i-compute na ninyo mo. Hindi na natin siya discuss, basta katuyang yung sales. So, next question. So, since doon man sa eskwelahan ay ang store, no? Ginawan sa man mo pag-approach sa customer since kuan man doon man sa eskwelahan ninyo ang business. Kung sabi nyo, traditional method ba or kanang digital, maato mo sa internet or gikuan yung combine mo both? Actually, gi-combine ako siya both, which is, nag-approach ko sa mga customers and also kanang nag-approach ko sa customers, ginahimon ako sila suki. And then sa digital is nag-post ko sa mga page, which is Mang Mang official Sari-Sari Store page. Dito ko nag-post ko sa mga products and also nag-pa-sale po mi sa mga products. Wala po may mga voucher din. Yes, tapos may mga voucher na pwede nila ma-avail na naman may mga like padula para get sila voucher sa mga Sari-Sari Store. Bisang Sari-Sari Store lang, no, kay kuyaw kay sila kay na sila kuan FB page like kung sa moro siya nag-Shopee na dyan mag-grocery shopping na kuyaw dyan kayo ilang business mo nang lago-lago ilang business. I hope naman na maboom dyan siya at daga nag-branch na mura na siya grocery store. The next question is, paano mo pinopromote or minamarket mo yung mga business? Gina-promote na akong business by ko sa akong mga friend, nagpa-share sa mong FB page and also sa mong mga silingan. Nagaingon ko sila na, chika ninyo ako sa Sari-Sari Store na daghan dito mga lami na mga foods and barato lang po.
na unless sa uban makaila Gopyo kayo ang strategy, like, kung ano dyan ka lang, so the way siya mag-talk na, pati ako gusto po kumapalit. Pero nakapalit man dyan ko sila ha, di yan joke. Char lang. Char lang. So, next question. Actually, the last question, bilang isang, a small business owner na, pa man ka, na young age, a young generation pa man ka Gen Z, ginaunsa ni mo ang mga kanang moabot na challenges ba para makakuan ka ni, like makalampos ka ni na makapekto mo dyan yung challenges, yung motivation, like ginaunsa ni mo siya pagsulbad. Na yung mga times na feel ako unmotivated kay ako ang sales is nagababa. During that time no is ginapamaagi lang na ako sa prayers, and also kanang dili na ko mawad paglaom, like ginabuhat lang ako mga marketing strategies, ginabuhat lang din ako siya, as ako ang business owner, consistent lang din ako ang dapat buhaton para milago akong business. Wow, that's a great message, y'all. Remember that. So yan lang muna ang mga questions natin para sa ating episode for tonight. So, actually, this is not the last, pero ano ni siya? Muna siya final message. Ano sa imong final message para sa mga tao na gusto naibalak na magtukod og negosyo, pero kanang scared pa sila, kanang takot pa sila? Ano sa imong message sila? Sa message na ako sa mga gusto mag-risk og mga business no is ipadayon lang ninyo og dili ninyo na unsa ang risk na maabot sa inyo always man jud ta na ay down and grow. So dapat mas pilion ninyo ang positive na thinking na mag-grow mo, and then dapat lang pod na saligan ninyo yung sarili. Saligan yung sarili ninyo. O di ba, wala siya ko yung maingon kay a very wise man said, like, nakuha na dyan niya and matanan, unsa ang gusto iyang ingon para sa mga aspiring business owners na to daraa. So, moto siya, and thank you so much, Lance, for your time and effort sa mga inspirational jud kayo yung gipang ingon, like, ma-apply jud ito ni siya sa toang self. Di lang siya sa business, pero also sa toang life po na naman jud tayo ups and downs. Sa kata business Mang Sari Store. Yes, it's giving. And sa mga viewers na to darakuan, can please support young business na Mang Sari Store. I-post na to na ang sa comment section ang yung FB link, ang social media para maka-approach mo siya kung dili mo makadto sa store, di ba? And finally, this is the end. Thanks for tuning in to my Hustle Talk segment. So, support local, spend wisely, and remember, dili jud ta maging tamad, di ba? Sa such a young age, kaya na to tanan magbuhat og business, di ba? And once again, I'm Daffy, and see you sa next episode. Bye! Bye!